Guys, kung akala nyo mahirap na ang buhay ni Tin sa nakaraang mga part, wait till you see what's waiting for her sa episode na ito. Mula sa pagpilit sa kanya ni DJ na sumakay sa kabayo na para bang gusto lang siyang paglaruan, hanggang sa matinding rejection na hindi ko inakala na kayang sabihin ni DJ sa harap ng asawa niya. Grabe yung intensity sa bawat eksena, parang sasabog ang screen natin. At eto pa, sa gitna ng lahat ng pait, susubukan ni Christine na kunin ang loob ni DJ sa pamamagitan ng intimacy. Magtatagumpay kaya siya o mas lalo lang lalayo ang loob ng ating cold-hearted billionaire? Handa na ba kayong masaktan at kiligin ng sabay? Ito na ang part 11 ng ating teleserye-style drama. Ako si Miss Sandra and let's go into the story. Christine's POV. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ni DJ at biglang nagbago na ang desisyon niya. Sasakay kami ng kabayo papuntang kapihan. Sasakay tayo ng kabayo. Aniya habang tinuturo ang dalawang kabayong hinihila ng lalaking nakasombrero sa tabi ng bakuran. Napakunot ang noo ko. Ha? Ngayon? I cannot ride a horse by myself. Tanong ko sabay tingin sa suot kong simpleng blusa at pantalon. Ang alam ko, di ako marunong mga bayo. Ay nako, baka mahulog si Tin dyan. Mariing sabat ni Manang Sita habang lumalapit sa amin. Baka matakot yan. Matagal na yata siyang di nakakasakay ng kabayo. Pero umirap lang si DJ. She knows how to ride, Manang. Marunong yan. Matigas ang tinig nito. Walang bahid ng konsiderasyon ng boses. Parang gusto niyang ipahamak talaga ako. Napailing ako. Kahit ako hindi sigurado kung saan galing ang confidence niya. Okay lang sana kung isang kabayo lang ang sasakay natin. Pabulong kong sabi. Halos ayokong marinig niya. Tumaas ang kilay niya. Tag-isa tayo. Malamig niyang sagot, sabay hatak sa braso ko papalapit sa puting kabayo. Tiningnan ko yung kabayo, ang taas. DJ, hindi ako marunong. Sumakay ka na. Halos tumaas ang boses nito. Isang matalim na titig mula sa kanya ang pinukol niya sa akin. Isang utos na di mo basta-basta tatanggihan. Di ako makagalaw. Parang kinukuryente ako ng tingin niya. Napilitan akong humawak sa saddle at unti-unting umakyat sa kabayo. Nanginginig ang tuhod ko habang nakasampa ako sa kabayo. Parang isang maling galaw lang lalamunin ako ng lupa. Gusto ko nang umiyak sa takot pero hindi pa man ako nagsasalita, binara na niya ako. Huwag mo kong artehan, Christine. Maliin niyang sabi. Gamit na gamit mo talaga yung pagiging artista mo, pero walang epekto sa akin yung paiyak-iyak mo. Napasinghap ako at bumagsak ang mga balikat ko. Wala akong choice para pumalag pa, kahit ramdam ko ang sakit sa mga salita niya. Di man lang ba niya naisip na baka nahihirapan ako? Baka natatakot ako, mahulog ako. Wala talaga tong pakialam sa damdamin ko. Magsasalita sana ako, magpapaliwanag, magrereklamo kahit konti, pero hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Laging ganyan. Laging siya ang may huling salita. Ako naman sunod ng sunod. Pagsakay niya sa kabayo niya, kinausap niya si Manang Sita sa sumunod na plantasyon. Tumingin siya sa akin. Let's go! Yakag niya at nauna nang pinatakbo ang kabayo niya. Wala na ako nagawa. Para akong batang inutusan na walang karapatang tumanggi. Inawakan ko ang tali sa harapan, pilit na nilalabanan ang panginginig ng kamay ko. Unti-unti akong kumalma. Pinakiramdaman ko ang galaw ng kabayo, mabagal sa una, para akong lumulutang sa ere. Ang kaba ko abot hanggang langit. Pero habang tumatagal, nagulat ako, parang instinct, parang may sariling memorya ang katawan ko. Napagalaw ko ang kabayo, napatakbo ko. Hindi ko alam kung papaano, pero nagawa ko. DJ is right. I know how to ride a horse. Napatingin ako kay DJ. Malayo na siya. Naginit ang dibdib ko, ayoko mapag-iwanan. Pinisil ko ang tagiliran ng kabayo, bahagyang binilisan ng takbo, hanggang sa bumilis ako na parang basic lamang ang pagpapatakbo sa kabayo. Nakahabol ako, hindi makapaniwala ang sarili ko. I was riding a horse at di lang basta nakasakay, napatakbo ko pa. May parte sa akin na natatakot pero may mas malakas na bahagi ng ginhawa at tuwa. May talento pala ako sa ganito. Napatawa ako ng mahina.
Kahit may luha pa sa sulok ng mga mata ko, kahit galit siya, kahit pa masakit siyang magsalita, may kakaibang pakiramdam na gusto kong patunayan sa kanya na kaya ko, na hindi ako palaging kinakaladkad. Na kaya ko. Humihingal pa ako pero pinilit kong ngumiti habang papalapit sa kanya. Thank you, I said softly, hoping he would at least acknowledge the effort. Hindi ko pa nasabi ang gusto kong sabihin, agad niya akong binara. I didn't help you para pasalamatan mo ko, he said coldly, not even sparing me a glance. You just did what you were supposed to do. Parang may pumiga sa dibdib ko. Napayuko na lamang ako, swallowing the sting of his words. Ganun na lang ba palagi? Wala man lang recognition kahit konti? Nauna siyang muli sa akin, pero ngayon mas mabagal ang takbo ng kabayo niya. Maybe he realized I couldn't keep up earlier. Tahimik ang paligid. Walang ibang tunog kundi yabag ng mga kabayo at ang tunog ng hangin na sumasayaw sa dahon. Lumingali nga ako sa paligid. There was something oddly familiar. Doon sa kaliwa ko may isang burol. May nakita ko isang malaking puno. Yung klase ng puno na parang kayang ikubli ang buong mundo sa lilim nito. And for some strange reason, my chest tightened, like it was calling me. Di ko maipaliwanag pero parang may parte sa akin na gustong umakyat doon. Like something important happened there. Or maybe something I lost. Tin! Singhal ni DJ. The sound of his voice slicing through the air like a whip. Ano ba? Napasinghap ako. Nabitawan ko halos ang lubid ng kabayo. I shook my head, trying to pull myself back to the present. Agad kong binilisan ang takbo ng kabayo, not wanting to hear him yell again. Sayang. Gusto ko sanang malaman kung ba't parang may alaala kong iniwan sa burol na yon. But I did not have the luxury to dwell on it now. Hanggang sa narating namin ang gitna ng plantation. My eyes widened. All around us, ripe coffee cherries. Ang dami! Ang bango nito sa paligid, rich and earthy with a hint of sweetness from the fruit. Nakakagaan ang pakiramdam. May mga tao sa paligid, busy sa pag-aani, pero lahat sila huminto nang makita kami. I felt the heat rise to my cheeks. Gusto ko na lang bumaba at maglakad, pero nanatili akong nakasakay. Tahimik. Nasa likuran lang ni DJ. I watched his back, the way he carried himself, strong, composed, distant. At sa kabila ng lahat ng pinapakita niya at pinaparamdam, kahit di ko siya maintindihan, may parte pa rin sa akin na gustong mapalapit sa kanya, kahit paulit-ulit akong nasasaktan. Huminto si DJ sa gitna ng plantasyon, saka siya bumaba ng kabayo niya. Di man lang ako nilingon, walang imik. Basta na lang siyang tumalon mula sa saddle, tuloy-tuloy ang lakad paalis na para bang wala siyang kasamang kailangan ng tulong. Naiwan ako, nakaupo pa rin sa ibabaw ng kabayo. Nagpalingali nga ako, hoping he'd turn around, kahit man lamang saglit, pero wala. Bale wala talaga ako sa kanya. Mabuti na lamang at may isang matandang lalaki na lumapit at inalalayan ako. Iha, dahan-dahan lang, sabi niya. Hawak ang braso ko habang tinutulungan akong bumaba. Kapit po kayo, senyorita. Tin, mahirap nang madulas. Kumunot ang noo ko, parang kilalang kilala ko ng matanda, pero binaliwala ko lang. Sa isip ko, sinong di makakakilala sa akin? Artista ako. Salamat po. Mahina akong sabi habang pilit akong tinatago ang hiya at inis na nararamdaman ko. Hindi man lang ba niya naiisip? DJ of all people. Should know na hindi ako sanay dito. Pagkababa ko, agad akong narinig ang boses ni DJ. Everyone, this is Christine Maris Velasco. Kilala niyo na siya, di ba? Aniya habang tinuturo ako sa mga taong tumigil sa pag-aani. Bisita natin siya, Velasco. Bisita. Ulit ko sa isip habang pakiramdam ko ay unti-unting lumiliit ang espasyo sa paligid ko. Hindi asawa, not even my wife, just a guest. Tapos Velasco, asawa niya ako. Pilit akong ngumiti sa lahat kahit pa may dumaan na sakit sa dibdib ko. Alam ko kilala ko ng ilan sa kanila. Naririnig ko pa nga ang bulungan, ang pahulong pero excited na, siya nga yun, yung artista, mas maganda pala siya sa personal. Nagpakita ko ng ngiti, nagpakita ng respeto.
Nagmano ko sa ilang matanda at kumaway sa ilan pero sa loob-loob ko may kirot at pait. Bakit ganon? Ba't parang hindi niya kayang tanggapin na kami na nga, na mag-asawa kami? Mahirap bang sabihin na asawa niya ako? Manang Mercy, tawag ni DJ sa isa ring may edad na babae na nakasombrero. May hawak pang basket na gawa sa yantok. Lumapit ang matanda, may bitbit na dalawang basket na parang ginamit talaga sa pamimitas ng kape. Yes, Doc. Pakibigay kay Tin yung isa. Interesado raw siyang mamitas. Gusto niyang makaranas bago bumalik ng Maynila. Pasimpleng utos niya. Turuan niyo. Make sure she learns the basics. Napakayum ako ng kamao ko. I almost gritted my teeth, pero pinili ko pa rin magpakatatag. Walang pictures, walang videos. I don't want this going online. Is that clear? Dagdag pa niya. This time sa lahat ng tao sa paligid. Tumango ang lahat. Yung iba biglang nalayo ang cellphone. Kitang-kita ko how the people respect DJ as a boss, and one more thing. Sabay lingon sa akin ng saglit pero di ako tiningnan sa mata. Entertain her para hindi siya maboard. Then, just like that, iniwan niya ako. Dumiretso siya sa malit na structure sa gilid ng plantasyon. Parang kubo pero maayos. May signage na parang opisina talaga ng plantation. Office, maybe? Baka doon niya kinakausap ang mga tao niya. Di ko alam. Di ko rin alam kung gaano ako katagal dito. Senyorita Tin, tawag ni Manang Mercy. Tara, turuan kita. Masaya to, tiyak ako mag-e-enjoy ka. Ngumiti ako kahit alam ko kung anong parte sa araw na ito ang masaya. Wala akong matandaan na may masaya sa araw na to. I just nodded, took the basket, and followed her through the rows of coffee trees, trying to forget that my own husband introduced me like I was a stranger. Papunta na ako para mamitas. Napalingon ako sa kubong pinasukan ni DJ. Nakita ko siya nakatayo sa labas, hawak ang cellphone, may kausap. Perang pumukaw sa akin ay ang itsura niya, yung tawa niyang totoo, yung mga mata na kumikislap sa saya. Di ko pa siya nakitang ganyan sa akin. Ang DJ na laging kaharap ko, laging galit o iritable sa akin. Hindi ko na dapat pansinin pa. I shouldn't care. Pero bakit parang may bumibigat sa puso ko? Siguro si Marilu, kausap niya. Biglang sabi ni Manang Mercy sa tabi ko. Kaswal lamang ang tono niya, walang mali siya. Pero ramdam ko, literal na bumagsak ang puso ko sa sinabi niya. Napatingin ako sa kanya. Marilu? Kunway nasambit ko. Tumango si Manang Mercy habang patuloy sa pagpitas ng kape. Ganyan yan kapag si Ma'am Marilong kausap, para bang ibang tao. Masaya, laging nakangiti. Dagdag ng matanda na mas lalo pang nagpakilot sa dibdib ko. Parang nanlalambot na. I clenched my fingers around the handle of the basket, forcing a smile kahit pa pakiramdam ko may sumasakal sa lalamunan ko. Si Marilu, siya yung mahal ni DJ. Ako ang asawa pero hindi mahal. Sayang, dugtong pa ni Manang Mercy. Akala namin noon talagang kayo na ni Sir DJ. Pero sabi nila si Doktora Marilu na raw talaga ang para sa kanya. Perfect match, sabi nila. I swallowed hard. Sayang, kami dapat? Tumango si Manang Mercy. Di man lang napansin ang pagtataka ko pero biglang bawi ito at inalis ang mga mata niya sa akin. Kung ikaw siguro ang unang nakilala ni DJ, baka ikaw ngayon ang mahal niya. Paglilinaw niya sa kalituhan ko. Tumango na lamang ako. Pilit binabaliwala ang sinabi niya dahil hindi ako sigurado kung ano nga ba ang ibig niyang sabihin. Ang sigurado ko ako lang ang nagmamahal sa aming dalawa. Huminga ako ng malalim. Pilit inililibing ang sakit. Hindi ako ang dapat masaktan. Hindi dapat. Pero bakit nga ba ang hirap? Mahal ko siya. At ang mas mahirap, hindi ko alam kung may pag-asa pa akong mahalin din niya pero hindi pa rin ako susuko. Kakayanin ko ang lahat hanggat kaya ko pa. Isang linggo na ang lumipas simula nang tumira ko dito sa bahay ni DJ. Sa loob ng isang linggo na iyon, walang nagbabago. Wala pa rin kami. Oo, magkasabay kaming kumakain pero parang wala lang ako sa kanya. Tahimik lang siya. Kahit tingnan ako, hindi niya ginagawa. Walang tanong at walang kwento. Para kaming dalawang taong napadpad sa isang mesa pero hindi magkakilala. At sa gabi, hindi rin kami magkatabing matulog. Doon siya sa sarili niyang kwarto at ako mag-isa sa silid na tinutuluyan ko. Iniisip ko na normal lang to sa amin, pero araw-araw na lang ganito, paulit-ulit.
Nakakapagod din palang maging invisible sa bahay ng sarili mong asawa. Sa loob ng isang linggo, nakakaburyong lang. Kaya't mas pinili kong makihalubilo na lamang sa mga tauhan. Nakisama ako sa mga nag-aayos ng coffee beans. Nakikipagkwentuhan kahit minsan, puro iling at tango lamang ang naging sagot nila. At least, may kausap ako. Minsan, nandyan si DJ para bumisita lang, pero di naman ako pinapansin. Mas madalas nasa klinik siya sa bayan. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng gamit sa lamesa, bigla akong napaisip. Di ako tinatawagan ni na mommy at daddy, ni si Lolo Francis at Lola Patricia wala pa ring paramdam. Pero na-realize ko kaagad wala pala akong cellphone, so saan sila tatawag? Sa hangin? Baka nga pinabayaan na nila ako. Napabuntong hininga ko. Tumingin ako sa salamin at halos di ko na makilala ang sarili kong refleksyon. Maputla, malungkot, parang naligaw. Pagkatapos nun, bumaba na ako. Diretso ko sa kusina. Naabutan ko si Manang Sita na nagluluto. Umuusok pa yung kawali at naamoy ko kaagad ang bawang at sibuyas na bagong gisa. Good morning po, Manang. Bati ko habang lumapit. Good morning din, Iha. Sagot niya sabay ngiti. Gising ka na pala. Gutom ka na? Ngumiti ako. Medyo po. Bigla akong napatigil nang marinig ang boses na lumabas mula sa TV sa sulok ng kusina. Si Tin? Well, she's currently on vacation. Pahayag ng boss ng manager ko. Napalingon kaming pareho. Tumutok ang mata ko sa screen. May entertainment news pala na nakasalang. Di totoong tinakwil siya ng pamilya niya pagpapatuloy nito. And definitely hindi rin totoo na iiwan niya ang showbiz. Come on, Tin loves acting. She's just taking a well-deserved break. Pero bakit hindi siya nagpaparamdam? Tanong ng reporter. Totoo bang mas pinili niyang sumama sa asawa niya kaysa harapin ang commitments niya sa network? Ngumiti ang manager ko. Halatang nag-iingat sa sagot. She's married, yes. Pero hindi ibig sabihin na pinabayaan na niya ang career niya. This is just temporary. Magbabalik siya. Soon. I took a calming breath. Alam ko, pinagmamasdan lang ako. Pinagtatakpan ng manager ko, trying to protect my name. Pero kahit pag-aano siya galing mag-deny, hindi pa rin nawawala yung pakiramdam na para bang pabigat ako sa kanya. Okay ka lang, Iha? Tanong ni Manang Sita. Habang nagtitimpla ng kape ko, tumango ako, pinit ngumiti. Okay lang po, kaya pa. Di ko alam kung hanggang kailan ko kaya pero susubukan kong kayanin. Hanggat kaya pa para mawala ang bigat sa dibdib ko, agad kong iniba ang usapan. Manang, mahinang tawag ko habang pinagmamasdan siya sa kanyang ginagawa. Tanong ko lang po, ano po bang dapat gawin para mahalin ka ng asawa mo? Napahinto siya sa ginagawa. Hawak pa niya yung sandok habang nakatapat sa kumukulong kawali. Pero kanyang di niya nituloy ang pagkahalo. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. May lungkot sa kanyang mga mata. Parang may naaalala siya o baka may sarili siyang kwento na pilit din niyang nililibing. Di agad siya sumagot. Pero ilang segundo pa ngumiti siya at ramdam ko may bigat sa likod ng ngiting iyon. Lumapit siya sa mesa, naupo sa tapat ko. Alam mo, Iha, panimula niya. Ang pagmamahalan ng mag-asawa, hindi lang yan tungkol sa kasal o yung nasa papel. Dapat may lambing, may malasakit, may effort. Pero ang pinakamahalaga, she paused and swallowed. Dapat may katawan sa katawan. Nagsalubong ang kilay ko. Body contact po? She nodded. Oo, hindi masamang pag-usapan yan kasi sa mag-asawa, yan ay isa sa mga haligi ng intimacy. Di lang yan about sex, Iha. Yung mismong haplos, yung yakap, yung pagdampi ng balat nakakatulong yan para bumuo ng koneksyon. Para mas maramdaman yung magkasama kayo, di lang sa isip o puso, kundi pati sa katawan. Tahimik ako habang iniintindi bawat salitang binitawan niya. Baka yun nga ang kulang. Baka yun ang kailangan naming dalawa. Sex. Di ba't natural naman yon sa mag-asawa? Maybe if I give that part of myself to DJ, maybe then he will start to see me. Maybe then he will love me. At kung sakaling mabuntis ako, baka lalo niya akong pahalagahan. Mas mahirap iwan ng isang babaeng may bitbit na bahagi ng pagkatao niya. Anak ang kailangan namin. Bakit nga ba hindi? Mahina akong usal sa sarili. Malapit na to, sabi ni Manang Sita.
Tatawagin ko lang si... Ako na po, putol ko kaagad. Ako nang tatawag kay DJ? Ngumiti siya, tila ba natuwa. Sige iha, wala akong sinayang na oras. Lumabas ako ng kusina. Dama ang bahagyang panginginig ng tuhod, hindi dahil sa takot kundi sa kaba. Dari-dali akong umakyat, kinakabahan, pero may bahid ng determinasyon. Tumigil ako sa harap ng kwarto ni DJ. Inayos muna ang sarili ko bago ko kumatok. Isang beses, dalawa, tatlo, pero wala pa ring sumasagot. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan, pinihit ang doorknob at bumukas ito. Pagkapasok ko, napahinto ako. First time ko makapasok sa kwarto niya at hindi ko inaasahan na ganito to kaayos. Simple lang pero elegante, may pagka-minimalist. Malinis ang bawat sulok, walang kalat, walang kahit anong personal touch ng babae. May isang malaking kama na neatly ayos ng bedsheet, kulay dark gray. May wooden shelves sa gilid, punong-puno ng mga libro, karamihan tungkol sa agriculture, business at medicine book. Sa isang sulok may working table at laptop. Sa dingding may ilang framed black and white photographs ng mga taniman ng kape. Para tong kwarto ng taong alam ang gusto niya, kwarto ng lalaking hindi naghahanap ng lambing. Naglakad ako papalapit sa shelf, tinanaw ang mga libro. Napakunot ang noo ko sa isang title, Emotional Detachment, Finding Peace Through Boundaries. Pero bago pa ako tuluyang lamunin ng kuryosidad, may narinig akong lagaslas ng tubig mula sa banyo. Naliligo siguro si DJ. Bigla akong naalala ang sinabi ni Manang Sita, body contact, kailangan na mag-asawa yon. Nag-aalangan man pumikit ako sandali, isang napakalalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Isa-isa kong hinubad ang mga suot ko, walang kaingay-ingay, walang tanong at walang pag-aalinlangan, basta ginawa ko lang. At bago ko tuluyang isipin kung tama ba to o hindi, hawak ko na ang seradura ng pinto ng banyo. Dahan-dahan kong binuksan at buong ingat na pumasok at nandoon siya. Nakatalikod sa akin, hubot-hubad sa ilalim ng shower. Umaagos ang tubig sa broad shoulders at defined na likod niya, pababa sa bewang niya. Para siyang estatwang nililok na perpekto. Napanunok ako. Ramdam ko ang pintig ng puso ko habang dahan-dahan akong lumapit. Maybe this is what we need. Maybe, kung ibibigay ko ang sarili ko, mararamdaman niya na asawa niya ako. Marahan kong niyakap ang basang katawan niya mula sa likod. Bigla siyang napaigtad. Halos mapatalon siya sa gulat. Marahas na nagmura si DJ at sa isang iglap, nakahawak na sa mga braso ko, mahigpit. What the hell are you doing here? Matalim ang boses niya. Nanigas ang katawan ko, kinakabahan, pero pinilit kong tumingin sa mga mata niya. Asawa mo ko, DJ. Wala namang masama kung mag-sex tayo. Baka itong kailangan natin. What? Damn it then! Sigaw niya. Halos sumabog ang tenga ko sa lakas nun. Ano bang pinapasok mo sa utak mo? I said no sex in this marriage. Napaatras ako pero di niya binitawan ang braso ko. Nag-init ang sulok ng mga mata ko. Dati, sinabi ko sa'yo may obligasyon ka sa akin gabi-gabi, di ba? Well, I changed my mind. He said contemptuously. Nanlaki ang mata ko, hindi makapaniwala sa naririnig. Kahit kailan hindi kita gagalawin, kahit isang beses. I don't want to leave a trace on you. Tin, kapag naghiwalay tayo at siguradong mangyayari yon, I don't want it to be messy. Ayoko may batang maiipit sa gulo natin. Sabi niya na may diin ang bawat salita. Mas lalong hinigpitan ang hawak sa braso ko. Halos bumaon ang mga daliri nito sa braso ko. Masakit pero hindi ko pinapahalata. It's not you. It's never been you. Ayoko ikaw maging ina ng mga anak ko. Malinaw? Determinadong paglilinaw ni DJ. Napasinghap ako. Para akong sinuntok sa sikmura na may kabig sa dibdib ko ang kirot. Understood? He muttered savagely. Hindi ko nagawang sumagot o kahit kumilos man lamang. Tumango lamang ako kahit parang malalaglag ang buong mundo ko sa mga oras na yon. Marahas niya akong binitawan. Halos matapilok ako sa pagkabigla. Wala man lang tingin, wala man lang habag. Basta tinalikuran niya at lumakad palabas ng banyo. At tuluyan niya nang iniwan ang loob ng banyo, hubot-hubad. Basang-basa hindi lang ng tubig, kundi ng kahihiyan at sakit. Naiwan akong nakatayo, nakatulala, walang saplot, walang dignidad. Napatakip ako sa bibig ko gamit ang mga kamay ko at marahang sumandal sa tiled wall.
Napapikit ako habang dumadaloy ang luha, sinasabay sa lagaslas ng shower. Ano ba ang dapat kong gawin? Ano pa ba? Matagal bago ko nagawang lumabas ng banyo. Naghintay muna ako na ilang minuto at baka sakaling bumalik siya. Baka sakali balikan niya ako at sabihin hindi niya sinasadya lahat ng mga sinabi niya. Pero walang DJ ang bumalik. Tanging tunog ng tubig mula sa shower at tibok ng puso ko ang kasama ko sa loob. Nilapitan ko ang pinto at inilapat ang tenga ko. Tahimik. Pagkabukas ko ng kaunti ay sumilip ako. Wala na siya kaya't lumabas na ako. Hindi ko alam kung gumaan o mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ko. Mabilis kong pinulot ang mga damit ko sa sahig. Pilit kinukubli ang panginginig ng mga kamay ko habang nagbibihis. Nang matapos, lumabas agad ako ng kwarto. Dapat walang makakita sa akin. Paglabas ko, hindi ko inaasahan na may taong kasalubong ko. Hi! Bati ni Dorina. Napahinto ako. Nakatayo siya sa may hallway. Nakapamewang. Kunot noo habang nakatitig sa akin. Napakapit ako sa laylayan ng blouse ko. Di makatingin ng diretsyo sa kanya pero napansin ko ang pilang ngiti sa labi niya. Parang ibang nasa isip niya. Ayokong isipin na may mali siya yon pero hindi ko rin mapigilang mamula. Pakiramdam ko para akong nahuling lumabas sa kwarto ng lalaking hindi ako gusto. Baka gusto mong manood ng horse riding sa paddocks? Kaswal ang tanong ni Dorina, sabay kindat. Kahit gusto ko sanang umiwas, napabuntong hininga lamang ako at tumango. Kailangan ko rin ng kaunting hangin. Kailangan kong huminga. Sige, mahinang sagot ko. Akbang hahakbang ako papalapit kay Dorina nang biglang lumitaw si DJ sa may hagdanan. Nakabihis na siya ngayon, tuyo ng buhok pero matalim pa rin ang mga matang nakatitig sa akin. Tin, stay here. Maotoridad niyang utos, walang emosyon. Parang walang nangyari kanina. Huminto ako sa paglalakad pero di ako tumingin sa kanya. Hindi ko kayang makita ulit yung mga matang parang wala akong kwenta. Magsha-short ride lang kami, sagot ni Dorina sabay sulyap sa akin. Relax kuya, I'm with her. Hindi siya pwedeng sumama. Matigas ang boses niya. Nanginginig ang katawan ko sa galit habang ang mga kamay ko nakakuyom sa magkabilang tagiliran ko. Wala naman siyang pakialam sa akin. Ba't kailangan niya akong kontrolin? I want to go. Mahina akong sagot at determinado rin. Tin, seryoso ang tono niya pero di ko siya pinakinggan. I said I want to go, DJ. Ulit ko at this time mas buo ng boses ko. Di siya agad nakasagot. Tahimik siya habang tinititigan ako. Kinuha niya ako sa tingin pero wala akong planong umatras. Aalis ako. I turned to Dorina. Nagbibihis lang ako. At kahit ramdam ko ang bigat ng titig niya sa likod ko, tumuloy ako sa kwarto para magbihis. Di ko na inintay kung sasabihin pa niya ulit na wag. Ngayon, kailangan ko munang takasan ng sakit kahit sandali lang. Grabe mga Cassandra stories. Di ko alam kung saan ko sisimula ng pagre-react sa mga nangyari. Ang sakit naman nun, di ba? Mula sa pagpapakita ni Christine ng vulnerability hanggang sa napakalamig at hapding mga binitawang salita ni DJ talagang tumagos sa puso. Minsan sa paghahangad nating mapansin at mahalin ng taong pinili nating makasama, nakakalimutan na natin protektahan ang sarili nating dignidad. Sa episode na to, nakita natin na isang matinding katotohanan. Hindi mo mapipilit ang isang pusong sarado kahit ibigay mo pa lahat ng meron ka. Ang pag-ibig dapat nagmumula sa mutual respect at pagpapahalaga, di sa pagmamakaawa para sa atensyon o sa pilit na pagbuo ng koneksyon. Pero aminin natin, nakakabilib din ang pagtindig ni Christine sa huli. Kahit durog na durog siya, pinilit niyang lumabas at huminga. May pag-asa pa nga ba para sa kanilang dalawa? O sadyang hanggang dito na lang ang limitasyon ng pasensya ni Christine? Ano sa tingin nyo? Tama bang ginawa ni Christine ang pag-alis para sumama kay Dorina? O dapat nanatili siya para subukan ayusin ang lahat? I-comment ang inyong mga thoughts. Excited akong mabasa ang inyong mga opinion. Maraming salamat sa pakikinig sa ating emotional roller coaster ride ngayong araw. Ako ang inyong storyteller, si Miss Sandra, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa susunod na yugto ng ating kwento.